Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Naalala niyo pa ba si Nancy Navalta? At yung isyu tungkol sa kanyang tunay na kasarian? Si Nancy ay lumaki sa isang simpleng pamumuhay sa probinsya ng La Union, sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Bilang anak ng isang magsasaka, madalas siyang tumutulong sa mga gawaing bukid tulad ng pag-aararo at pagtatanim kasama ng kanyang pamilya. Una siyang nakilala noong 1993 sa palarong pambansa sa Isabela, kung saan nanalo siya ng gold medal sa 100 at 200 meter dash. Mula pagkabata, nagpakita na siya ng talento sa athletics at dahil sa kanyang galing, mabilis siyang nakilala at naging inaasahang maging pambato ng Pilipinas sa mga internasyonal na kompetisyon. Napamangha ang mga sports official ng palarong pambansa dahil bigla na lang sumulpot itong si Nancy sa national scene nang walang developmental stage at formal training. Sa unang 2 taon niya bilang sprinter, dinomina niya ang Pilipinas sa track and field dahil sunod-sunod ang pagkapanalo nito ng gold medal at minsan ang binansagang the next Lydia de Vega. Umusbong ang isyu tungkol sa tunay niyang kasarian nang lumaban siya sa Pangasinan sa event ng women's and men's division, kung saan nakuha niya ang gold medal sa women's at pagiging 4th place kalaban sa mga lalaki. Dito napansin ng mga sports officials na kaya niya ang pagkikipagsabayan sa ibang bansa at binalak na isama sa 1996 Summer Olympics. Bago sila sumabak sa training, ay dumaan muna siya sa Philippine Center of Sports Medicine para suriin ang tunay na kasarian ni Nancy. At dito nga natagpuan na may kondisyon pala siya na hermaphroditism, na nangangahulugang pagkakaroon ng parehas na organ mula sa lalaki at babae. Dito nagtapos ang Olympic dream ni Nancy Navalta at napilitan na lamang bumalik sa kanilang probinsya para mag-aral ng criminology at maging coach sa aspiring Filipino athletes. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, si Nancy ay naging inspirasyon sa mga Pilipinong atleta. Pinili niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa palakasan bilang isang coach sa kabataan, na nagtuturo sa mga batang atleta na manatiling matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tagumpay sa sports ay hindi lamang nasusukat sa medalya o titulo, kundi sa katatagan ng loob, tibay at pagnanais na magbigay inspirasyon.